pong lahat at welcome po dito sa ating live. Ayan, napalive ako ng kahit this oras na ng gabi, alas 11:16 na. Dahil po dito sa napanood ko na napakagandang balita na kung saan, Diyos ko day, ito ba yung magpapabagsak talaga kay PBBM? Ito ba yung people power na sinasabi ng mga tukmol na supporter ni Sarang Palamura at ni Digong Matandang Hukluban? Ito ba yun? Bumuelta si Vice President Sara Duterte sa kongresistang nagsabing nag-ugat ang mga gulo ngayon sa maaga niyang pag-ambisyong maging presidente. Giit ng bise, panalo na sana siya noong 2022 presidential elections kung hindi siya nagpaubaya sa iba. Nagbabalik si Dave Abuel. Maulan buong araw kaya mas kakaunti ang pumuntang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa EDSA Shrine sa ika-6 na araw ng kanilang kilos protesta. Ako po, yan, namba! Here. Sus Mariosep, yan ba ang magpapabagsak kay PBBM? Ilang piraso, marami pa yung pulis, marami pa yung vlogger. Sus Mariosep. Zara Rourke. Ay, Ate Zara Rourke, hello po ha. At Ate Maria Pepa Lisok. Ayan, yan ba magpapabagsak kay PBBM? Yang kakatsangot na yan. Sus Mariosep. Kung ako yung supporter dyan ni BBM, uuwi na lang ako. Kunwari ako magwewelga dyan. Uuwi na lang ako. Wala eh. Kasi ba't ka mananatili pa dyan? Diba? Perwisyo lang ang dulot mo dyan. Pampasikip ka lang dyan eh. Diba? Kita nyo, napakakonti na nga. Napakakonti na. Tapos, mga ano pa, alam nyo yung mga napunta dyan, puro mga mga walang kwentang tao. Katulad niya nga, itong sila Eric Celis. Pero may nananawagan ng people power. Si Eric Celis, si Harry Roque, yung mga matatandang mukhang impact at mga mukhang tawag dito, mga mukhang tiyanak, mga mukhang mangkukulam. 12 na lang sila. Kuya Bal, ay nako naman talaga. Kaya nga ako'y napalive sa Mariosep ka ako. Ano ba naman tong mga taong to? Umuwi na lang kayo't matulog, magkakamuta pa kayo. Diba? Kesa dyan, bro, may pumunta ka dyan sa ganyang, ganyang kaguluhan. Ganyang rally na ilan lang kayo. Tapos pinangakuan daw po ng tigpa 500 sa loob ng 3 araw. Tigto 200 lang daw ang ibinigay. Alam na, merong kumita. Diba, merong nakatanggap diyan ng pambayad sa mga merong ahente. Ayan. May nakatanggap diyan ng pambayad, ninakawan pa yung mga rallyista. Sa halip na tigpa 500 ang ibayad, ang ibinayad ay tigto 200. Paano kayo sasamahan ngayon dyan ng mga rallyista? Diba? Yung 200 na yun, pamasahe. Kulang pa. Oo nga't libre pagkain. Pero diba, syempre, ang mga yan, pupunta yan dyan kasi kailangan nila ng ng budget, di ba? Hindi naman pupunta yung mga tao diyan ng dahil lamang para sa demokrasya, nang walang bayad. Sabi nyo nga, hirap ng buhay ngayon. Tapos yung mga tao na yan, susuong sa ganyang init, ulan na panahon, nang wala silang mapapala sa inyo. Ay nako, katarantaduhan yan. Isang kabugukan yan. Yung meron dyan, yung sinabi, wala daw siyang bayad. Sino bang ang mamin dyan? Kasama sa bayad,
yung usapan na hindi kayo aamin. Paano ang amo nangungupit? Kaya pati nag-rally, kinupitan din. Follow the leader, Sara. O, yun nga po eh. Diba? Eh, kami pa lolokohin nyo. Eh, kayo na nga may sabi, mahirap ang buhay, tapos pupunta yung mga tao dyan, makikipagsapalaran, walang bayad. Aba, eh, isa pong malaking katarantaduhan yan. Kalokohan na yan. Maulan buong araw kaya mas kakaunti ang pumuntang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa EDSA Shrine sa ika-6 na araw ng kanilang kilos protesta. Pero iisa pa rin daw ang panawagan nila. Itigil lang nila yung panggigipit kay VP Sara. Sa harap na lang ng katabing mall sila pinayagang magtipon-tipon. Magtataka ka dyan. Ginigipit daw si VP Sara. Ano bang panggigipit ang ginagawa kay Sarang Palamura? Kay Sarang Butangera? Wala namang ginagawang panggigipit kay Sara. Hindi siya ginigipit. Pinagpapaliwanag lang siya kung saan niya nilustay ang pera ng taong bayan. Yan ang tinatanong sa kanya. Yan ang pinasasagot sa kanya. Walang iba. Tapos magagalit kayo, sasabihin ninyo, ginigipit. Sus Mariosep. Puro kayo mga, sasabihin ko na naman, puro kayo mga bobo. Pero kapag sinabihan naman kayo ng bobo, nagagalit kayo. Eh, ang ginagawa nyo naman, kabobohan. Puro kayo kabobohan dyan eh. Dahil sa reklamong ingay, pati kasi ang operasyon ng simbahan sa EDSA Shrine, apektado na. Nagmimisa kami, sila naman ay sumisigaw doon sa labas. Konti yung nagsisimba. Sa kabila niyan, pinasalamatan pa rin ni VP Sara ang... Diba? Kung si Digong hindi minumura ang mga obispo at ang ating Santo Papa, eh baka medyo maging medyo maging mabait pa mga pare. Baka hindi muna sila magmisa, baka kada isang oras, kasi kada isang oras sila nagmimisa, baka gawin na lang kada 2 oras. Diba? Eh, pero yung pinagmumura ni Digong, ang Santo Papa, at ang mga obispo, ano ba aasahan ni Sara at ni Digong sa simbahang Katoliko? Wala. Bila niyan, pinasalamatan pa rin ni VP Sara ang mga taga-suporta niya sa EDSA Shrine. Sinagot din ng vice ang sinabi ni Congressman Jay Conghun na nangyayari ang mga ganitong gulo dahil maaga siyang nag-ambisyon maging presidente. Pero sagot dyan ng pangalawang Pangulo, Ito ang sagot niya diyan, kakapalan ng muka. Kaya lang naman siya nang gagalaitit, galit na galit, kasi nga nabunyag ang kanyang confidential at intelligence funds. The presidency of 2022 was mine already. Buti na lang talaga, hindi ka kumandidatong presidente. Iniligtas kami ni PBBM sa kapahamakan. Kasi kung ikaw ang presidente, baon na tayo sa utang, baka 10 trilyon na utang ng Pilipinas. Nakatiwangwang ang mga DSWD, walang proyekto ang mga housing. Walang plano para sa agrikultura. Baka ang West Philippine Sea ibinigay na sa mga Chekwa, baka pati Palawan, sakop na ng China. Tapos itong confidential funds. Baka 1 billion na confidential funds ng DepEd, ng saka ng Office of the President. Kung ikaw ang presidente, 1 billion ng ang ginamit na confidential fund nitong si Sara kung siya ang presidente. Nanalo na ako sa surveys. Nanalo ka lang sa survey. Biruin mo si Sara Duterte, kanya na daw ang presidency ng 2022. Nanalo daw kasi siya sa survey. Boba talaga, no? Lahat ng tao, solid na. Solid na daw lahat ng tao. Boba! Survey ka lang nagbabase. United na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do. You felt that you are incapable of holding the presidential office. You cannot manage to be a president. Yan ang totoo niyan. Huwag mo nang lokohin sarili mo na mga kung ano-ano pandahilan.
some other things other than being president. Muli ring iginit ni VP Sara na pamumulitika lang ang ginagawa ngayon ng Kamara. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang O gag din talaga to si Sara, wag daw i-gaslight. Ikaw ang gaslight ng gaslight diyan. 'Di ba? Ginagaslight mo una, flood control program ng Pangulo. Para mapagtakpan yung paglalamyerda mo sa Germany, panonood mo ng concert. Nung umuwi ka, kung ano-ano na sinasabi mo kay PBBM. Tapos ngayon, etong kanyang confidential fund, pinupuna na, iniimbestigahan na. Ano ang kanyang pinapalabas? Ginigipit siya. Hinaharas. Pinopolitika. Pati yung mga pulis sinabihan, huwag kayong mga bakla, sabing ganon sa mga kapulisan. Ikaw kaya, kung sabihan ka kaya na huwag kang tomboy. Huwag kang nakikipagpompyangan. Ay, nako. Mas mukha kang tanga, Roblox. Tanga na nga ako. Nanonood ka pa sa akin. Di mas tanga ka. Bobo! Basta talaga mga Duterte, supporter at mga didishit, bobo! Bobo. Tatanga. dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism. Hindi malaman kung saan nagsimula yung gulo. Ako na magpapaalala sa iyo, Sara. Nagsimula ang gulo dahil sa kagustuhan mo na huwag maimbestigahan ang confidential at intelligence fund mo. Ang sabi mo pa nga sa isang talumpati, kung sino man ang kumakalaban sa confidential funds ay kumakalaban sa kapayapaan. Ang kumakalaban sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Diyan yun. O, mas kupal ka before you TV vlogs. Mas kupal ka. Kupal pala ako, nanonood ka sa akin. Di mas kupal ka, bobo. Ang tanga-tanga nyo. Tatanga ng mga Duterte supporter. Ng mga naniniwala kay Digong at kay Sara, ang tatanga nyo. Nila, tatanga. sa harassment nila, sa threats nila. Una nang lumutang ang umano'y planong pagpapatalsik kay VP Sara. Pero mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang ayaw magpa-impeach sa kanyang bise. Kahit pinagmumura at pinagbantaan na siya kamakailan, never say never daw si PBBM sa posibilidad na magkaayos pa sila ni VP Sara. Nang matanong dyan ang bise, Will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. nagbabalita mula sa Hindi naman talaga siya makakapag-remark kay PBBM Bakit? Napakabait nung tao Ano ba masasabi niya doon? Kahit pinagmumura niya, di ba? O yan, ganyan kabait si PBBM. Ganyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung gaano kabait. Winawalang hiya lang ni Sara Duterte. At nitong mga bobong didishit na naniniwala kay Digong at Sara na mga uto-uto. Meron nga nag-chat sa akin, taga Negros Oriental. Dati daw niya akong supporter. Sinusuportahan daw niya ako dati kay Gobroel Degamo. Aba ang bobo, kumakampi kay Sara. Si Sara Duterte nga, kinakampihan si Tebes. O, di bobo? Sus Mariosep. Kinakampihan niyo yung mga masasamang tao sa lipunan, mga bad influence sa mga kabataan. Pag pinagmumura kayo ng mga anak ninyo, wag na kayo magtaka. Bakit? Sumusuporta nga kayo kay Sara, minumura presidente. Epipanya Aloki na yan, hello po. Sara Roark, na kumakmak ba kay Matay na Ulysses, Zulaika Lopez. Grabe sa kasinungalingan yung babaeng yan. Tama po. Norly Flordelis, idol, solid ako ng Pangulong BBM pero di ako sampalataya sa payag ni PBBM sa impeachment ng BP natin. Mabait po kasi si PBBM Diba? Pero ako gusto ko ma-impeach siya si Sara. Ate baby sa landanan, saan kaya kumukuha ng kakapalan ng pagmumukha itong BP Lustay na ito? Hay, sakit sa ulo. Tigas talaga ng mukha. Yobags, probinsya na tayo ng China. Yun nga po. Kuya Bob Kulit, totoo yan.
pumanghe lang yung Robinson kaya pinalaya sila dyan, sabi ni Kuya Bal. Ayun nga po. Ay nako. Zainab Official, Boss Idol Mac, pa-shoutout po watching from Hong Kong. Oh, galing kami diyan sa Hong Kong noong last month. Diba kaya nako tama na lang Sara Duterte. Tigilan mo na lang ang pag-aambisyon mo at pangangarap mo na maging presidente. Alam na namin ang iyong karakas, alam na namin kung gaano ka kasama ang iyong mga balak sa ating bansa. Biruin mo, bayaran mo ng pera si Mary Grace Piatos. Si Chippy. Pati tong si pangalan nito, pati si Kokoy Bilyamin na hindi malaman kung sino. O tama, Lunes, wala nang sasama rally, gising na taong bayan, Erwin Benavides. Yun nga po, pakonti ng pakonti. O eto daw yung magpapabagsak sa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O eto sila. Ayan. O ayan sila, ayan po yung mga magpapabagsak daw kay PBBM. O yan, ayan, ganyan po karami. Mang Ganern, shoutout po Vloggers na lang natira sa rally nila ngayon. Kaso kailangan nila yan. Pakyaw kasi nila ang trabaho. Saka sila siguro yung nagre-recruit. Maraming nagre-recruit dyan vlogger at mga at mga kasi nananawagan na sila ng pagpunta sa EDSA. Vlogger at yung si Sandara cum laude, sabi ni Kuya Ninyo. Yan daw yung mga tawag doon, re-recruit ng mga magrarally sa EDSA. So, eto po, ako po magpapaalam na sa inyo. Mabilisang live lang po ito, Job OC. Impeach na yan para matapos na mabawasan problema sa Senado. Sana nga po. So, ako po magpapaalam na sa inyo. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup-chup, labi